Josue Kapitulo 11, Nasakop ng Israel ang mga lugar sa Hilaga. Nang mabalitaan ni Haring Jabon ng Hazor ang mga tagumpay ng Israel, nagpadala siya ng mensahe kay Haring Jobab ng Midian, sa mga hari ng Shimron at Akshaf, sa mga haring nasa kabundukan sa Hilaga, sa mga hari sa lambak ng Jordan na nasa timog ng lawan ng Galilea, sa mga hari sa kaburulan sa kanluran, sa mga hari sa baybayin ng Dor sa kanluran, sa mga hari ng mga Kananiyo sa silangan at sa kanluran ng ilog ng Jordan, sa mga hari ng mga Amoaryo, Heteo, Pereza, Jebuso na nakatira sa kabundukan, at sa mga hari ng mga Hivo sa ibaba ng bundok ng Hermon sa lupain ng Mispa. Dumating ang lahat ng hari, kasama ang mga sundalo nilang kasendami ng buhangin sa dagat. Marami rin silang kabayo at karwahe. Nagtipon sila at nagkampo sa tabi ng batis ng Merom para labanan ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kayong matakot sa kanila, dahil bukas sa ganito ring oras, ibibigay ko silang lahat sa Israel para patayin. Pipolayan ninyo ang mga kabayo nila at susunugan ang mga karwahe nila. Kaya biglang lumusab si Josue at ang mga sundalo niya sa batis ng Merom. At pinagtagumpay sila ng Panginoon sa mga kalaban nila. Hinabol nila ang mga kalaban nila hanggang sa malaking Sidon at sa Misrephomaim hanggang sa lambak ng Mispa sa silangan. Pinatay nila ang mga kalaban nila hanggang sa maubos. At ginawa sa kanila ni Josue ang iniutos ng Panginoon, pinilayan niya ang mga kabayo nila at pinasunog ang mga karwahe nila. Pagkatapos, bumalik sina Josue at sinakop nila ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang mga panahong iyon, ang Hazor ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Hazor. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. At ang lungsod mismo ay sinunog nila. Sinakop ni Josue ang lahat ng lungsod. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga hari nito. Nilipol nila ito ng lubusan ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod sa mga bulubundukin, maliban lang sa Hazor. Kinuha ng mga Israelita para sa sarili ang lahat ng nasamsam na mga hayop at mga ari-arian ng mga lungsod na ito. Pero nilipol nila ng lubusan ang mga naninirahan dito, at walang naiwang buhay. Iyon ang iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin at ito rin ang iniutos ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Jordan, ang mga kabundukan at kaburulan ng Israel. Ang teritoryo na sinakop niya ay mula sa bundok ng Halak na paahon sa Ser hanggang sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila. Walang nakikipagkasundo sa mga Israelita para sa kapayapaan maliban lang sa mga Hivo na nakatira sa Gibeon. Ang lahat ng hindi nakipagkasundo ay nilipol sa labanan. Sapagkat pinatigas ng Panginoon ang puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya nga lubusan silang nilipol ng walang awa, ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Nang panahong iyon, nilusob ni Josue ang mga lahi ni anak na nakatira sa mga kabundukan ng Hebron, Debir, Anab, at sa lahat ng kabundukan ng Juda at Israel. Nilipol sila ng lubusan ni Josue pati na ang kanilang mga bayan. Wala nang natirang kalahi si anak sa teritoryo ng mga Israelita, pero may natira pa sa kanila sa Gaza, Gat at sa Ashdod. Kaya sinakop ni Josue ang buong lupain, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay ng Panginoon ang lupain ito sa mga Israelita bilang mana nila, at hinati nila ito ayon sa bawat lahi nila. At, nahinto na ang labanan sa buong lupain. Josue Kapitulo 12. Ang mga hari na natalo sa silangan ng Jordan. Sinakop na ng mga Israelita ang mga lupain sa silangan ng ilog Jordan, mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, kasama na rito ang lupain sa silangan ng lambak ng Jordan. Ito ang mga hari sa mga lugar na natalo ng mga Israelita. Si Sihon na Amoaryo na nakatira sa Heshbon. Sakop ng kaharian niya ang kalahati ng Gilead. Ito ay mula sa Aror sa tabi ng lambak ng Arnon, at mula sa gitna nito hanggang sa lambak ng Jabok, na siyang hangganan ng lupain ng mga Amonita. Sakop din niya ang silangan ng lambak ng Jordan, mula sa lawan ng Galilea hanggang sa Bet Jeshimot,
sa silangan ng dagat na patay at hanggang sa timog sa ibaba ng libis ng Pisgah. Ang ikalawa ay si Haring Og ng Bashan. Isa siya sa mga naiwan na Refemio. Nakatira siya sa Ashtaroth at sa Edrei. Ang sakop ng kaharian niya ay ang bundok ng Hermon, Seleka, ang buong Bashan hanggang sa hangganan ng Gesher at Maaka, at ang kalahati ng Gilead, hanggang sa hangganan ng Heshbon, na ang hari ay si Sihon. Tinalo sila ni Moises, na lingkod ng Panginoon, at ng mga Israelita. Ibinigay ni Moises ang lupain ng mga ito sa lahi ni Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Ang mga hari na natalo sa kanluran ng Jordan. Sinakop din ni Josue at ng mga Israelita ang mga lupain sa kanluran ng Jordan, mula sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak na paahon sa Ser. Ibinigay ni Josue ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila. Hinati niya ito ayon sa bawat lahi nila. Ang mga lupaing ito ay ang mga kabundukan, mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Jordan, ang mga libis, ang disyerto sa timog, at ang Negev. Tinirhan ito dati ng mga Heteo, Amoaryo, Kananeo, Pereza, Hivo, at mga Jebuso. Ito ang mga hari ng mga lugar na iyon na tinalo ni Josue at ng mga Israelita. Ang hari ng Jericho, ang hari ng Ai, malapit sa Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmut, ang hari ng Lachish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Jezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam, ang hari ng Makida, ang hari ng Bethel, ang hari ng Tapua, ang hari ng Hefer, ang hari ng Afek, ang hari ng Lasharon, ang hari ng Maiden, ang hari ng Hazor, ang hari ng Shimron Meron, ang hari ng Akshaf, ang hari ng Tonek, ang hari ng Megiddo, ang hari ng Kedesh, ang hari ng Jonim, sa Carmel, ang hari ng Dor, sa Naphat Dor, ang hari ng Goyim, sa Gilgal, ang hari ng Terza. Ang mga haring ito ay 31 lahat. Josue Kapitulo 13. Ang lupaing sasakupan. Napakatanda na ni Josue. Sinabi sa kanya ng Panginoon, matanda ka na at marami pang lupain ang kailangang sakupin. Ito pa ang mga naiwan, ang lahat ng lupain ng mga Filisteo at Geshuryo na bahagi ng teritoryo ng mga Kananiyo. Ito ay mula sa ilog ng Shihor sa silangan ng Ehipto, hanggang sa hilagang hangganan ng Ekron kasama ang 5 bayan ng mga Filisteo, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat at Ekron, at ang lupain ng mga Aveo sa timog. Ang lahat ng lupain ng mga Kananiyo mula sa Mira, na dating nasasakupan ng mga Sidoneo, hanggang sa Afek na nasa hangganan ng lupain ng mga Amoaryo, ang lupain ng mga Gebalyo, at ang buong Lebanon sa silangan, mula sa Baal-Gad sa ibaba ng bundok ng Hermon hanggang sa Libo Hamat, at pati ang mga kabundukan mula sa Lebanon hanggang sa Misrephomaim, na bahagi ng nasasakupan ng mga Sidoneo. Sa paglusob ninyo, ako mismo ang magtatuboy sa mga nakatira sa mga lugar na ito. Tiyakin mong mahahati-hati ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila, ayon sa iniutos ko sa iyo. Isama mo ito sa paghahati ang lupain ng Siyam na lahi at sa kalahating lahi ni Manase. Ang lahi ni Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Menes ay binigyan na ni Moises na lingkod ng Diyos ng bahagi nila sa silangan ng Jordan. Ang lupa nila ay mula sa Aror sa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, papunta sa buong talampas ng Medeba hanggang sa Dibon. Umabot ito sa lahat ng bayan na pinamahalaan ni Sihon na Amoaryo na naghari sa Heshbon, hanggang sa hangganan ng mga Amonita. Nakasama rin ang Gilead at ang mga lupaing tinirhan ng mga Geshuryo at mga Maakateo at ang buong lugar na tinatawag na bundok ng Hermon, at ang buong Bashan hanggang Seleka. Nakasama rin ang kaharian ni Og na naghari sa Ashtaroth at sa Edrei. Si Og ay isa sa mga naiwang Refemio. Sila'y tinalo ni Moises at itinaboy sa kanilang mga lupain. Pero hindi na itaboy ng mga Israelita ang mga Geshuryo at mga Maakateo, kaya nakatira pa rin sila kasama ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi binigyan ni Moises ang lahi ni Levi ng lupain bilang mana. Ang matatanggap nila ay ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Ito ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Ruben, na hinati ayon sa bawat pamilya. Ang nasasakupan nila ay mula sa Aror na nasa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito,
hanggang sa buong talampas ng Medeba. Nakasama rin ang Heshbon at ang lahat ng bayan nito sa talampas, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahaz, Hidmo, Mephot, Kiriataim, Sibma, Zeret Shahar, na nasa burol sa gitna ng lambak, Bet Pir, ang libis ng Pisga, Bet Jeshimot, at ang lahat ng bayan sa buong talampas at ang lahat ng lugar na sakop ng hari ng Amoaryo na si Haring Sihon ng Heshbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga pinuno ng Midian na sina Evi, Rekam, Zur, Hur at Reba. Lahat sila ay naghari sa mga lupain nila sa ilalim ng pamamahala ni Haring Sihon. Kasama sa mga pinatay ng mga Israelita si Balaam na manghuhula na anak ni Beor. Ang ilog ng Jordan ay ang hangganan ng lahi ni Ruben. Ito nga ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Ruben na hinati sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Gad, na hinati ayon sa bawat sambahayan, ang Jazer at ang lahat ng bayan ng Gilead, at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aror malapit sa Raba. Nakasama rin ang mga lupain mula sa Heshbon hanggang sa Rimot Mizpa at Bet-Oman, at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Lodebar. Ang lupaing natanggap nila sa lambak ng Jordan ay ang Bet-Harim, Bet-Nimra, Sukot, Zaphon at ang nalalabi sa kaharian ni Haring Sihon ng Heshbon. Ang hangganan sa kanluran ay ang ilog ng Jordan hanggang sa lawa ng Galilea. Ito ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Gad na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa kalahating lahi ni Manasi, na hinati ayon sa bawat sambahayan, mula sa Mahanaim hanggang sa buong Bashan, ang buong kaharian ni Haring Og ng Bashan at ang 60 bayan ng Ger na sakop ng Bashan. Nakasama rin ang kalahati ng Gilead, at ang Ashtaroth at Edrei, ang mga lungsod sa Bashan kung saan naghari si Og. Ito ang lupain na ibinigay sa kalahating angkan ni Makir na anak ni Menez, ayon sa bawat pamilya. Ito ang ginawang paghahati-hati ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at Jordan nang nandoon siya sa kapatagan ng Moab. Pero sa lahi ni Levi, hindi niya sila binigyan ng lupain bilang mana dahil ang mamanahin nila ay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa ipinangako sa kanila. Josue Kapitulo 14. Ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanluran ng Jordan. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng Canaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng Siyam at kalahati na mga lahi ay pinaghahati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Ibinigay na ni Moises sa 2 kalahating lahi ang bahagi nila sa silangan ng Jordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa 2, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan na taytirhan nila at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Juda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephunneh na Kenezeo. Sinabi niya kay Josue, naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kadesh Barnea? Ako'y 40 taong gulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kadesh Barnea para mag-espiya sa lupain iyon, at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin. Pero ako, matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para magspiya. Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 taong gulang na ako, pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon, na nakatira roon ng mga lahi ni anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupain iyon ayon sa pangako niya sa akin. Binasbasa ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh,
at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon, ang Hebron ay pagmamayari ng mga angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na Kenezeo dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiriath Arba ang pangalan noon ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni anak. At nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita. Josue Kapitulo 15. Ang mga lupain na ibinigay kay Juda. Ito ang mga lupaing natanggap ng lahi ni Juda, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng katimugang bahagi ng dagat na patay papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabom hanggang sa ilang ng Zin papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron paakyat sa Adar at Paliko papunta sa Karka, papunta sa Asman, sa lambak ng Ehipto at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Juda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan, paakyat sa Bet Hagla, at papunta sa hilaga ng Bet Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Reuben. Mula rito, papunta sa lambak ng Acor hanggang sa Debir, at Paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adyumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En-Shemesh at palabas ng En-Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben-Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuso. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon, paahon sa tuktok ng bundok sa kanluran ng lambak ng Ben-Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon, papunta sa bukal ng Neftoa, palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Ephron. Mula roon, pababa sa Bala, na siyang Kiriath Jearim, lumiko sa bandang kanluran ng Bala papunta sa bundok ng Ser. Pagkatapos, papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim, na siyang Kesalon, papunta sa Bet-Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon, nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at Paliko papunta sa Shikron, at dumaraan sa bundok ng Bala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo, at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Juda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Juda kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ang lupaing ito ay ang Kiriath Arba, na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong lahi ni anak, ang mga sambahayan nina Sheshai, Ahiman at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir, na noon ay tinatawag na Kiriath Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiriath Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos, pumunta si Aksa kay Caleb, at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo, gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Juda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Juda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog, sa pinakadulo ng Negev malapit sa hangganan ng Edom, Kabzeel, Ader, Jagur, Hina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Itnan, Ziph, Telam, Bealot, Hazor Hadata, Kiriath Hezron, na siyang Hazor, Amam, Shema, Moada, Hazargada, Heshmon, Bet-Pelet, Hazar Shual, Beersheba, Biziatia, Bala, Iim, Ezem, Eltolad, Kesel, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, ayin at 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Estaol, Zora, Ashna, Zenoa, Enganim,
Tapua, Enam, Jarmat, Adulam, Soko, Azekah, Shar-aim, Adit-aim, Gedera, o Gederotim, 14 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zinan, Hadasha, Migdalgad, Dailin, Mizpah, Joktheel, Lakash, Bozkat, Eglon, Kaban, Lamaz, Hitlis, Gidroth, Bet-Dagan, Nama at Makida, 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Iter, Ashan, Ifta, Ashna, Nezeb, Kela, Aksab at Mar-esha, 9 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito, at ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza, kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Jetir, Soko, Dena, Kiryat Sana, na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holan at Gilo, 11 bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Ashan, Janam, Bet-Tapua, Afek, Hamta, Kiryat Arba, na siyang Hebron, at Zair, 9 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maun, Carmel, Ziph, Juta, Jezreel, Jokdim, Zenoa-Kain, Gibi at Tim, na 10 bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhal, Bet-Zur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon, 6 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal, na siyang Kiryat Jearim, at ang Rabo, 2 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa ilang, Bet-Araba, Midan, Sekaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang Engedi, 6 na bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Juda ang mga Jebuso na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon doon pa sila nakatira kasama ng mga mamamayan ng Juda.